Ayaw ko na po sanang pag-usapan ito dahil hindi lang nakakasawa. Parang ang baba-baba ng level, daba ng mga issue. Pero kailangan natin ito dahil para maging aral ito sa lahat ng nasa gobyerno, elected or appointed, at saka yung mga kabataang papasok sa politika. Kailangan kasi may respeto sa kapwa. Kailangan kasi kung ano ang posisyon pangalagaan at ilagay sa lugar ang mga ginagawa at sinasabi. Ito po ay kaugnay pa rin dyan sa batang congressman na sinuspindi ng 6 na buwan, ay mukhang hindi lang yata suspension ang gustong ipagpatuloy, baka matanggal pa. Dahil hindi na ho makatiis ito ibang congressman. Ngayon, si Congressman Valeriano ng 2nd Distrito ng Maynila ang nagsusulong na. Abay, parang hindi lang ho another 60 days suspension. Parang gusto nilang tanggalin na as congressman si Barsaga. Pakinggan nyo ito. Pangalawa, ang interpretation ko naman po dyan, it's a sign of guilt. Kaya ayaw mong magpaliwanag o ayaw mong mag-explain. Alam niyo po, nung unang nasuspend din siya sa Code of Ethics, 3 hearing o 4 na hearing yata ang ginawa namin. Isang beses lamang siya umatinong uli. At meron siyang isang hearing na ang katwiran niya, kaya siya hindi dumating kasi napuyat daw siya sa video game o nag-ano, di po ba? Naglalaro. Miyaw-miyaw ang laro. Nanonood ay gising din naman sa katotohanan. Maaari naman po tayo pumuna, maaari tayo magbigay ng opinion. Yan yung congressman, no? Meron din Barsaga. naman mga oposisyon sa Kongreso at kahit saan naman lugar nang hindi ka nang babastos o nangaaway. Hindi po ba? I mean, we are living in a civilized di ba? Sana maging maayos at siguro yun din po yung adikain natin dito sa nung isang araw nga po tumayo sa Kongreso dahil nakikita ko po kung paano niya imalain o husgahan yung isang namatay natin na kulig si Congressman Ay, oo. Akop na very Grabe. unchristian yung ginagawa niya at wala sigurong may matinong pag-iisip na gagawa o gagalaw ng ganito. Siguro naman yung mga umuusga din na taong bayan natin, wala rin siguro masasabi na maayos. Hindi po maka-Pilipino yung ginagawa niya, hindi tama. Na isang patay ay nilalapastangan mo pa, lalo na. Hindi naman totoo yung mga pinagsasabi mo. Hindi, wag naman yung patay. Yung patay hindi na makakaresponde. Respetuhin naman Hindi natin po yung ba? patay. Oo. Pag patay na, Oo, hindi na yung kaya- makakasagot. Oo. Tama po. At yung si Congressman ako po, nagsilbi po ng mahabang panahon sa Oo, Kongreso. matagal, Congressman. Ibinuhos niya yung, even during his police time, nung PNP pa siya. General. Tinignan ko, naging maayos naman na tao at talagang naging general. At pagkatapos minahal ng kanyang lugar sa Antipolo, hindi siya natalo kahit kailan. Ang asawa po niya ay naging congressman din at doktora. Hindi dapat ginaganon yung mga, lalo nga sinasabi niyo nga, hindi na nakakalaban yung patay, di po ba? Opo, So opo. siguro wala namang may maayos na alam niyo, sabi ko nga po kahapon sa isang interview, maaaring absent doon o baka na-kick out na doon nung tinutuho yung good manners and right conduct. James, Di po So, ba? ang pinaka-target, Congressman, as far as you are concerned, ang pinaka-gusto mo talagang mangyari, matanggal siya bilang congressman. Opo. Ang hiningi ko nung isang araw is to extend his suspension kasi may kulatilya naman ho yung suspension niya na pag ginawa niya ulit, lalo na stern warning sa kanya na magkakaroon pa siya ng severe penalty. So yun po yung inahabol ko. At sa Tuesday, sa Committee on Ethics, ito hindi desisyonan. Didesisyonan pa naman yan at alam ko, binigyan na siya ng imbitasyon para ipaliwanag niya rin yung sarili niya doon sa sinabi niya. Pero kung yan po ang statement niya ang ang interpretation ko dyan, it's a sign of guilt, kaya ayaw mo nang humarap. Hindi, pero ano talaga ang pinaka-gusto mo mangyari kung ang tatanungin lang ay si Congressman Valeriano? Kasi pag tinanong mo si Congressman Puno, parang dati may statement siya, sabi niya, he does not belong here. What about si Congressman Valeriano? Ano bang pinaka-target mo? Naalisin niya siya sa kamara? Ako po na kasi Sir Alvin, proseso muna ako. So naniniwala ko na yung suspension niya, mukhang hindi natuto yung bata, another 60 days suspension o kung ano man yung ipapataw na penalty ng Pero
again, pag ginawa niya ulit at nagtuloy-tuloy ulit yung mga Hindi titigil yan, no? yung mga pinagsasabi niya at ginagawa niya na sa tingin ko hindi nakakatulong sa atin at nagiging masagwa ng tignan. Siguro ang kasunod po niyan, expulsion na talaga from House of Congress. Okay. Ayun. So, another 60 days suspension ang tatalakayin sa Ethics Committee next week. At kung hindi magbabagot, hindi magsusori, hindi babaguhin ang style nitong batang congressman na ito ng Cavite, ay mapipilitan tanggalin siya. Meron pong authority ang Ethics Committee ng Congress at Senate sa kanilang mga membro, kaya nga ganyan niya, for internal issue yan, ay yung warning, suspension, or pagtanggal. Baka umabot doon. Kasi iba talaga ang galaw nito. Alam mo, ang pinakamaganda rito, pasintabi na, mga politiko sa Senado at Kongreso, gumawa kayo ng batas na i-required ang medical record kung normal ba o may problema sa pag-iisip o kalusugan ang mga kandidato. Para magkaroon ng basihan ang COMELEC na yan ay maging requirements. Kasi ngayon po kasi hindi napakasimple ng requirements ng mga pumapasok sa politika. Basta ikaw ay Pilipino, nasa tamang edad, marunong bumasa, sumulat, registered voters, qualified ka na. Sa anumang posisyon, pwedeng presidente, vice president, senador, congressman at local position. Pag ikaw ay Pilipino at na-justify na ikaw ay may marunong bumasa at sumulat, yung simpleng kailangan, wala magagawa ang COMELEC kung hindi tanggapin ang Certificate of Candidacy. Ilang beses na pong ginawa ng sinabi ng COMELEC yan. Kaya ang pinakamaganda, gumawa kayo ng batas na magdadagdag ng mga requirements sa mga nag-a-apply at gustong kumandidato. Medical record. Huwag ninyong para pagka ang isang kandidato o nagpapay ng COC ay may record na may problema sa pag-iisip, may problema sa kalusugan, di isa yun sa magiging ground for disqualification before COMELEC. Wala kasi kayong ginagawang batas na gano'n. Kaya kahit sino na lang, napadaan lang, pagdating sa COMELEC, ba't ang daming tao rito? Ay kasi filing na Certificate of Candidacy, yung napadaan, nagpapile na rin. Dahil Pilipino raw siya. Kaya nakita nyo, napakadami ng mga talunang kandidato o nire-reject. Dapat yun, hindi na kailangan rejectin. Dapat sa umpisa, huwag nang tanggapin. Ang problema, walang authority ang COMELEC. Walang batas na nagbabawal na hindi tanggapin yung mga qualified na Pilipino, butante at may tamang edad at marunong bumasa sumulat. Yung ibang talagang wala Yan. Kaya yung ugat ng problema at yung solusyon ay palalimin ninyo. Pauulit at paulit-ulit ang mga pagdududang hindi tama ang kalusugan, may problema sa kalusugan, pati sa pag-iisip, ang mga napupunta sa gobyerno. Pag hindi talaga binago at pinalakas ang mga batas, kung lagi na lang Ethics Committee, alam nyo, sayang yung pera, sayang yung oras sa mga hearing, sayang ang pera at panahon ng mga congressman kung ang pag-uusapan ay pagdisiplina ng kasamahan. Dapat yung walang disiplina talaga isang desisyon na lang, tanggalin na para hindi na uulit-ulit ang gastusan ng taong bayan. Sa totoo lang. Please like and share itong ating topic.